Aloha. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Ang pagkawala ng isang tao na mahalaga sa atin ay isa sa mga pinakamasakit na karanasan na pwede mong maramdaman. Pero minsan malalaman mo na kahit sila ay pumanaw na, ay binabantayan ka pa rin nila. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Nawala ang nakatatanda kong kapatid noong 14 na taong gulang pa lamang ako. Kahanga-hanga siya sa lahat ng paraan. 17 taong gulang lang siya nang maaksidente ng malubha ang sinaksan niyang jeep pauwi mula sa basketball practice. Nang sunduin ako ng mas maaga sa eskwela nung araw na iyon, alam kong may mali. May mabigat na kaba sa dibdib ko. Nang makasakay ako sa kotse at tanungin ng nanay ko kung ano ang nangyari, bigla siyang napaiyak. Namatay ang kapatid ko sa ospital kinabukasan. Nandun ako sa silid ng mangyari iyon. Halos hindi ko na siya makilala. Nakabalot sa mga benda at puno ng mga sugat na hindi ko kayang maipaliwanag. Nakatulala lang ako sa armchair sa tabi ng kanyang kama nang biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog ng mga makina. Sabay-sabay na nag-ingay ang lahat ng aparatong nakakabit sa kanya. Nagsidaksaan ang mga doktor at nurse, pabalik-balik sumisigaw ng mga utos sa isa't isa. Sinubukan kong lapitan ang kapatid ko pero hindi nila ako pinadaan. Lumaban ako, nanuntok, kumalmot, kumapit, sumisigaw ng pangalan niya hanggang sa mangalay ang lalamunan ko. At pagkatapos, bigla na lang tumigil ang lahat. Umatras ang mga doktor at nurse palayo sa kama. Napailing ako, hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, bumalik ang nanay ko mula sa banyo at tumambad sa kanya ang anak niyang nakahiga, hindi na gumagalaw. Tinakpan niya ang bibig niya at itinulak ang mga doktor para makalapit. Ang mga sumunod na araw at linggo ay parang naghalo-halo na lang. Hindi ako umiyak kahit minsan. Walang lungkot. Isang kakaibang kawalan lang. Ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng kahit ano. Nagkulong ako sa kwarto ko ng ilang buwan. Nakatitig lang sa pader at natutulog. Para kaming dalawang piraso ng puzzle ng kapatid ko. Makikita mo lang kung sino talaga kami kapag magkasama kami. Nang nawala na siya, pakiramdam ko ay kulang ako. Parang tuluyang naubos ang emosyon ko. Manhid ako. Isa siyang star player ng basketball. Nakakuha ng napakaraming scholarship dahil sa galing at disiplina niya. Hindi pa nga siya matangkad. Mas matangkad pa ako kaysa sa kanya. Pero may kung anong kakaiba sa kanya. Halos imposible siyang talunin. Isa sa mga bagay niya na napunta sa akin ay ang basketball niya. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong hilig sa sports. Simula 9 na taong gulang siya, kanya na ang bolang iyon. At hindi ko alam kung paano ito tumagal ng ganoon katagal. Isang simpleng, lumang, kulay kalawang na orange na basketball. Iningatan ko ito, umaasang baka lang, mapuno nito ang kakulangan na nararamdaman ko. Hindi nangyari iyon. Isang gabi, mas matindi ang pangungulila ko sa kapatid ko kaysa dati, kaya dinala ang basketball sa labas at tumayo sa bakuran kaharap sa hoop na matagal na naming itinayo. Ning minsan ay hindi pa ako naka 3 points sa buong buhay ko, pero nang ihagis ko ang bola, dumiretso ito sa loob ng ring. Walang sumabit. Swish lang. Napangiti ako. Basketball yun ng kapatid ko. Siyempre papasok iyon. Kinuha ko ulit ang bola at muling inihagis. Tumama ito sa ring pero pumasak pa rin. Medyo kakaiba yun. Para masigurado, ibinato ko ang bola ng malayo sa kaliwa ng hoop. Sa sobrang gulat ko, tumalbog ito sa puno. Umikot ng isang beses sa ring at saka nahulog sa loob. Napatawa ako ng mahina. Salamat sa tulong, kuya. Sabi ko, parang biro lang sa sarili ko. Gumulong ang bola pabalik sa akin. Mag-isa.
Napailing ako, kumbinsidong iniisip ko lang ang mga ito. Pinulot ko ang bola at inilayo ito sa dibdib ko. Gumulong ang basketball pa itaas sa mga braso ko at dumikit sa dibdib ko. Parang doon talaga ito nararapat. Nananaginip ba ako? Ano ang nangyayari? Kuya? Nauutal kong tanong. Ikaw ba yan? Gumulong ang bola pa kaliwa, takos pa kanan. Para bang tumatanggo? Oo. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kapatid ko, umiyak ako. Humagulgol ako. Naupo ako sa semento at mahigpit na niyakap ang basketball sa dibdib ko. Mas mahigpit kesa sa anumang nahawakan ko dati. Hindi ko na siya bibitawan muli. Nanginginig ang mga balikat ko habang lalo akong nagkubli sa sarili ko. Inaaruga ang basketball ng kuya ko. Pinakawalan ko ang lahat ng luhang pinigil ko mula nang mamatay siya at bahagyang gumalaw ang bola, parang pinapatahan ako. Kalaunan, pilit akong tumayo at bumalik sa kwarto ko, sumisinghot. Mahigpit kong niyakap ang bola habang natutulog ako at sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, mahimbing ang tulog ko. Kinabukasan, hindi ko kayang mawala sa paningin ko ang bola. Sinabi ko sa sarili ko na baka nababaliw lang ako sa lungkot, pero tumanggi pa rin akong iwan ito. Isinilid ko ito sa backpack ko at pumasok sa paaralan. Pagkatapos ng physical education class, kinuha ko ang bag ko at naglakad papunta sa main gym. Naglalakad patungo sa exit para sa susunod kong klase. Biglang may humila sa backpack ko. "Saan ka nagmamadali, Christopher?" Pangungot siya ng isang boses. Si Liam. Hindi ko alam kung bakit pero galit na galit siya sa akin. "Sa algebra lang," kinakabahan kong sagot habang sinusubukang maglakad pa rin. Hinigpitan ni Liam ang hawak niya sa bag ko. "Tignan nga natin kung anong laman yan. Ang matalinong tulad mo siguradong may kakaiba kang dala." Bigla niyang hinila ang backpack mula sa balikat ko. Bumagsak ang sikmura ko. Nandoon ang basketball ng kuya. Hinugot ni Liam ang bola at ngumisi. "Walang kwenta ka sa kahit anong sport," sabi niya. "So bakit may basketball ka? Pinapabilib mo ba si Rose?" Uminit ang mukha ko. Ilang taon ko nang crush si Rose. Magaling siya sa sports. "Sabihin ko kaya kay Rose na nagpa-practice ka. Pwede siyang manood ng performance mo pagkatapos ng klase. Dito tayo ulit pagkatapos ng mga klase, kupal. Kapag hindi ka dumating, bubugbugin kita." Ibinalibag ni Liam ang basketball papunta sa akin, malakas. Mabilis itong lumipad papunta sa mukha ko. Mukhang itong tatama, pero hindi. Sa huling sandali, pinabagal iyon ni kuya kaya halos dumampi lang sa akin. "Salamat, bro." Dumaan ang mga klase namin sa school ng sunod-sunod at nanginginig ako sa takot. Paano kung nasa isip ko lang ang lahat ng ito? Paano kung mapapahiya ako sa harap ni Rose? Pero hindi ako pwedeng hindi sumipot. Palaging tinutupad ni Liam ang mga banta niya. Pagpasok ko sa court, nandoon na sina Liam at Rose. Mukhang nalilito si Rose. Si Liam naman ay may mapagmataas na ngiti. Huminga ako ng malalim at inilabas ang basketball. Inihagis ko ito. Dumiretso ito sa loob ng ring. Gumiti si Rose. Bahagya lang, pero sapat na iyon. "Tsamba lang," sigaw ni Liam. "Tignan natin kung kaya mong ipatalbok sa board at ipasok pa rin." Ngumiti ako. Back up ko si kuya. Inihagis ko ang bola sa board. Tumalbog itong isang beses, saka pumasok sa ring. Kinuha ko ulit ang bola at pinaikot ito sa daliri ko. At parang si Sakuragi, pakiramdam ko ay isa akong henyo. Pumalakpak si Rose. "Galing mo, Christopher. Kailangan ko nang umalis. Kita tayo bukas." Kumaway siya at umalis. Pagkaalis niya, lumapit si Liam at pinalagutok ang mga kamao niya. "Makinig ka. Hindi ko alam kung anong klaseng daya ang ginagawa mo, pero hindi ako mabait sa mga manluloko." "Hindi ako nandaya," mabilis kong sagot. "Uuwi na ako." Dumaan ako sa tabi niya at tinungo ang pinto.
pero bigla akong nasakmal mula sa likod. Liam, tama na! Sigaw ko habang binubugbog niya ang likod ko. Hanggat hindi mo inaamin na nandaya ka. Sinasabi ko na nga, hindi! Biglang nawala ang bigat sa likod ko bago pa ako makatapos. Sumalpok ang basketball ni Kuya kay Liam, itinumba siya palayo. Paulit-ulit siyang tinatamaan ng bola, gumagalaw ng mag-isa. Napasigaw si Liam, desperadong sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Hindi ko kailanman makakalimutan ang matinding takot sa mga mata niya at tunog ng mga butong na babali. Nandito pa rin para sa akin si Kuya hanggang ngayon. Mas naging kumpiyansa ako mula nung gabing napagtanto kong hindi pala siya kailanman umalis. Hindi ko na kailangang dalhin siya saan man, pero palagi niya akong pinapalakas kapag nararamdaman ko siya. May sarili na kaming wika. Naiintindihan ko siya sa pamamagitan lang ng pagmasid sa galaw ng bola. Sinabi ko na sa kanya na hindi na niya kailangang manatili. Sinabi ko na pwede na siyang magpatuloy sa kabilang buhay at magkikita rin kami balang araw. Pinipili niyang manatili. At sa totoo lang, hindi ako pwedeng magreklamo. Hindi ako iniwan ni Kuya. Palagi siyang nasa tabi ko. Palagi niya akong poprotektahan. Sa wakas, pakiramdam ko ay buo na ulit ako. Ngayon na nandito pa rin ang kapatid ko. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.